Nako, yari ka ngayon, one ball, checkmate ka ngayon kay Cayetano, wala kang ligtas dito, no? Huling-huli ka ngayon dito, na talagang alam naman natin na kung sino't punot dulo nito, huwag niyo isisi sa majority. Kung sino may kasalanan, ikaanya, mula nang nagsimula ng Senate President si Cayetano, nagkagulo na ang Senado. Nako, ang nagsimula ng kaguluhan, hindi sila Cayetano. Ang nagsimula ng kaguluhan, kung tutuusin, ha, sino ba nagpapasok doon sa wala naman jurisdiction? Ang hirap sa inyo talaga, no? Hindi lang talaga, kabagay, yung MBI niya talaga yung kaya niyo papasukin. Siya nagsabi niya na, ito si Juan Bull nagsabi niya, di ba naalala niyo, Senate President pa siya? Sinabi niya kay Bato, parang wag kang mag-alala, etc. Hindi, pag nasa custody ka ng Senado, nila mapapasok. Tapos siya pa nagpapasok, sabi ni Cayetano at si Amy Marcos, di ba? Wow! Di ba? Kita nyo? Kabagay, kung napapasok nila MBI, what if pa kaya ang ICC? Di ba? Di ba? Hindi, ICC pa, kaya nila papasukin ng bansa, what if pa kaya itong mga MBI? Hindi naman masama tablay ng MBI kasi ahensya ng gobyerno yan eh. Ano yan eh, itaga-imbestiga yan eh. Kaso sa pagkakataong kasing yun, may jurisdiction dapat sundin. Ang Senado kasi, may paggalang yan. Tanong natin kung sino dapat ipaggalang sa Senado. Alam mo, tatanungin natin. Si Pinky, tanungin mo, Pinky, payag ka ba sa nangyari sa Senado? Ba't tahimik ka ngayon? Diba? Payag ka ba yung ginawa sa Senado? Hindi. Interparliamentary courtesy niya, iniingatan mo eh. Paggalang ka mo eh. O eto sa Senado, barilan. Ba't tahimik ka? Diba? Kung talagang pinoprotektahan nyo ang paggalang Senado, sasaway mo si Juan Bull. Di ba? Kasi huwag niyo sabihin na may narinig kasi pati mga ibang vlogger ang nagsimula ng kaguluhan si Cayetano, scripted niya, planado. Wow! Di ba? Planado ang pagpapunta doon. Nasabi na nga sabi niya ni Senator Marcoleta sa resolution number 44 yata na sinasabi doon, no, na may si Juan Bull nagsabi mismo. Siya mismo nagsabi na hindi pwedeng hulihin sa loob ng Senado, 'di ba? May ano yan kumbaga may power sila diyan. Hindi pwedeng huli, hanggang doon lang sila, 'di ba? Kahit nga si Matibag, 'di ba sinabi 'yon? Hindi pwedeng huli sa session na. Kasi nga may paggalang sa lungsod ng Senado. Oh. Bakit pinapasok mo pa one ball? 'Di ba? Bakit pinayagan mo pa one ball? Papasokin 'yan. So ano ibig mo sabihin? Ngayon babalik ko yung tanong sa inyo. Sino ngayon nagsimula ng gulo? Hindi si Bato. Si Bato ayaw pa aresto kasi ang aaresto sa kanya ICC. Kapangyarihan hindi naman aaresto sa kanya ICC pero ginamit pa ang NBI. So ibig sabihin kapangyarihan ng ICC ang nangibabaw, 'di ba? Kaya di papaaresto. So ibig sabihin yung paggalang sa pag-uusapan sa paggalang lang, hindi sila Cayetano ang nagsimula ng gulo, 'di ba? Yung nagpapasok doon sa kung bakit nagkagulo. Alam niyo na kung sino 'yon, One Bull. Sa Monday pasok ka, saka sila, para lumalabas sila pa biktima, samantalang sila una umuwi. Nakakapagtaka, sabi niya ni Cayetano dito 11 minority yan mga yan, di ba? 11. Booking ata ang planado sa, hindi naman yan sinasabing tahasan sila nagplano, pero nakapagtataka lang, sa Senate stage na yan, no? Bakit ganon? Umuwi silang sabay-sabay. Anong meron? Di ba? Ngayon ito, bago yan, may matunog kasing usap-usapan ito, Migsubiri target umanong ipalit kay Cayetano. Wow! 'Di ba? Yan sabi ko sa inyo, ganyan sila kadesperado. Talagang ipipilit nila palitan si Cayetano. Bakit? Hindi para harangin ang impeachment, no. Hindi. Yun nga sabi ko sa inyo, yung mali-malitang pera. No. Yun talaga gusto nilang harangin. Oo. Bakit mapapalit ka ng ano? Bakit si Migs? Bakit di si Juan Bull? Kasi si Juan Bull walang tiwala sa kanila. Diba? Siguro si Migs, kayang tangayin si Ligarda, kayang tangayin si Villar, at iba pang senador. Sila Joel, kayang tangayin ni Migs. No? Kaya siguro ito papapalit nila. Pero huwag ka makikinig, ganun din yan. Diba? Walang pinagkaiba yan kay Juan Bull. Ganun din yung gagawin ng mga yan. Ba't magpapalit? Para patas, para walang away? Lalo magkakagulo yan. Di ba? Okay, dumako tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Binunyag po dito si Juan Bull. Na-checkmate si Juan Bull. Wala si Juan Bull dito Na-checkmate po siya ni Alan Peter. Sa patalinuhan po talaga. Kaya nga kinuha ni Tatay Digong si Peter Cayetano Kaya kinuha ni Tatay Digong to maging Vice President dati noong 2016. Kasi iba talino ni Cayetano. Iba ang pagiging talino nito. Pinagsamang Biblia at politika at science. At syempre, may karunungan tong taong ito, di ba? Ang layo kay Juan Bull, di ba? Ang layo. Si Juan Bull,
Magaganto ba si Juan Bull? Asan sila? Bakit ngayon lang nagpapaliwanag sila? Yung dalawang tulpo, ba't ngayon lang nagpapaliwanag? Nasaan kayo yung nagkakagulo sa Senado? Di ba? O ito, painggan po natin si Alan Peter Cayetano. Dr. Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yun po ang intensyon. Tama. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number 1, katotohanan number 1, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Oo, talaga, yun talaga. Para pigilan bumoto sa palit liderato. 'Di ba? Hindi para sa yan sila. Biruin mo kaibigan ni Bato si Pinky, 'di ba? Pinapayuhan niya pa nga yan, magtago ka lang Bato, 'di ba? Kasi nagtago rin siya eh. Tapos ang turing sa kanya ni Bato parang mentor na rin, no? Turing sa kanya parang boss, no? Si Pinky. Turing sa kanya ni Bato. Ngayon kasi pagkakangulo mo, kung napagkangulo mo yung senador ng Pilipinas, napagkangulo mo yung kaibigan mong senador, kayo dyan, what if pa kaya kaming taong bayan? Hindi nyo pagkangulo? Naku, hindi kami naniniwala. Matagal nyo na kaming ibinibenta. Ibinenta nyo na kami kay Saldico sa mga taon kumuha ng pera, ibinibenta nyo pa kami sa ICC. Hindi si Bato ang dadalhin nyo sa ICC. Dahil si Bato, dalhin nyo man si Bato sa ICC, lilipat ang panahon, maaalala ang sugat ng sambayan ng Pilipino. Meron kayong isang Pilipino, dalawa na dinala nyo sa dahig kung sakali si Bato nadala. 'Di ba? Yun ang sakit. Aalalahanin lahat ng lahi ng Pilipino yun. Aalalahanin lahat ng ibang bansa yun. News na ganyan pala sa Pilipinas, no? Walang justice system. Kung wala palang justice system sa Pilipinas, pwede pa tayo magtago dyan. Gawin natin taguan yung Pilipinas sa mga may sala. Di totoo lang. Halimbawa ako, taga ibang bansa ako. Isipin ko, gano'n pala sa Pilipinas, no? Mahina ang justice system. Ay, doon na lang ako maglalagi. doon na tayo pupunta. Di ba? Wala silang kinakatakutan. Di ba? Kasi alam nila, mahina ang justice system ng Pilipinas. Simpleng bagay. Biruin mo, si Bato dadalhin pa sa ICC. Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Yan ang sovereign niya na sinasabi. Wala sila yan, hindi nila kayang isipin yan. Kasi nga, yung isip nila na paralisa ng matinding galit nila sa mga DDS at sa mga kaalyado nito. Fact number 2. Masasabi ko na pong fact to ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga Dean of the Law Students, Law Schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa amin pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po hindi yan nila papaabutin daw ng impeachment trial eh. Gusto nila sa Monday, magpalit na sila ng liderato. Ewan ko saan sila kukuha ng senador. No? Ganyan niya. Siguro kakausapin si Villar, tinatakot na nga nila eh. Di ba? Di ba sasama na ugali? Grabe, no? Ang sasama, no? Harap-harapan talaga nila, no? Pinapakita sa taong bayan, no? Na nakapagtataka eh. Nung si Senate President na, teorya lang to, huwag niyong paniniwalaan si Senate President Cayetano na nakaupo, hindi kayo tataka. Parang gusto kagad nila palitan si Cayetano at gumawa ng paraan, nagkaroon ng kagad ng Senate Sage itong Senate Sage, allegedly na Senate Sage na to, para pagbintangan ng majority.
Na ikaan niya, baka daw, ang mastermind daw, si Peter Cayetano, si Robin Padilla daw ang si Bato daw magkakasabwa, tapos ngayon umi-issue si Marcoleta daw, isa sa mga mastermind daw. Yan ang yan nila eh. Oo, ibig sabihin, pinapasama nila, sila na nga sinugod, sila pa na masama, para lumalabas, parang bubuo silang panibagong team. Nasasabihin nila, yan ba gusto mong team? Sa majority, magulo yan. Dito na kayo, mga DDS, magugulo yan. Dito na kayo. Di ba? Pwede nila sabihin kay Legarda yan. Pwede nila sabihin sa mga bilyar yan. Okay, lilipat na yung mga yon para sa minority. Kaya, okay, Miss Legarda, Mrs. Legarda, saka mga bilyar, huwag kayo maniniwala na magugulo ang mga ito. Hindi ho. Ang tunay na magulo po, yung dating pamumuno ni Juan Bull. Dahil po walang direksyon po yung komite noon ni Pinky. Hindi po makapag-imbestiga yun. Nagkakagulo sambayan ng Pilipino dahil sa mali-maleta. Yung po ang tunay na magulo. Tandaan nyo po. Yung po, hindi po ito. Ito po, ginulo sila. Hindi po sila magulo. Iba po yung ginulo sa magulo. Ginulo sila. Kinakalap nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. Hindi makapaniwala kasi si Bongit eh. Kahit si Bongit, hindi makapaniwala na napalitan ng leadership. Di ba? Kasi yan ang gugustuhan nila eh. Na lahat sila nasa kanila. Ngayon, ang leadership ngayon nasa mga DDS ngayon. Parang DDS na rin kasi syempre, di ba? Hindi sila makapaniwala. Diyan sila ngayon tinik sa kanila. Isang malaking tinik sa kanila si Cayetano at si Senator Rodante Marcoleta. Saka si Bato, hindi mo alam kung kailan magpapakita ulit. We told him to submit the warrant para makita namin. Hindi ako pabor kay Bato na sa pagtakas niya. Pero kung pag-uusapan sa ICC, hindi rin ako papayag na kalahi ko. Hindi si Bato hindi sa katawan ni Bato kalahi ko. Kahit sinong kalahing Pilipino, hindi ako papayag dadamputin ng ICC. Hindi ako papayag. Kahit hindi man si Bato at ibang Pilipino, hindi ako papayag. Niya nung Lunes. Kasama si Bato doon, syempre Pilipino yan eh. Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Isipin mo, Wednesday pa na umaga,
nakaplano na sila. 'Di ba ang session gabi, caucus nila gabi pa eh. Pagkatapos ng hearing eh. Ng ano nila doon eh, yung session nila eh. 'Di ba? Caucus pa nilang gabi. Doon pala umaga pa lang alam na nila na may nag-aabang doon ng NBI. Natimbre na yan, alam na nila yan. Kanino ba nagsimula yan? Kanino ba nagsimula yan? Na ang isang bagay po na bawal, tandaan mo, sa jurisdiction, huwag kang manghuhuli. Kahit ikaw pa ay MBA ka, PMP ka, pag sinabi na may batas sa Senado, na si Juan Bull nagsabi, si Juan Bull yan, na hindi ka pwedeng hulihin sa loob ng Senado, igalang nyo naman. Di ba? Igalang nyo. Di ba? Ay hindi eh. Sino ba lumabag sa kanyang sariling utos? Na si Juan Bull, di ba? Siya nagpapasok diyan. Napamiha sa ika nga. Sabi ko kay General Mao, paki-anyaya sa Hindi ko sinasabi mali ang NBI Act. Ang NBI isang ahensya, tama yan. Tama yan. Sumusunod lang yan sila. Pero ang mahirap kasi nakapagtataka, bakit sila pumapasok sa isang bagay na alam nilang hindi naman po pwedeng pasukin gaya ng Senado doon sa loob. 'Di ba? May batas yan na hindi pwedeng pasok na huli diyan sa loob na yan eh. Yeah? head ng GSIS, administrator yung nagamit niyo noon. I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly. Please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. O, di ba? Nalilito, sabi ng presidente, hindi daw gagawin ito ng gobyerno. O, ang sabi naman ni John Vic, sabi yata ni Auntie Claire, nagpaputok daw ang Sergeant of Arms, gumantilan daw ang NBI. Ano ba talaga paniniwalaan namin? Di ba? Sino paniniwalaan namin? Siyempre, yung mga nakasaksi dyan. Yung mga nadyan sa loob ng Senado, yung mga media, tanongin nyo. Sa bagay, yung mga ibang mainstream media, yung matatanong niya kahit nakita nila totoo, kung sino unang nagpaputok. Malamang alam nila yung kung sino unang nagpaputok. Ikaw, adudong ka, alam mo, lahat kung sino unang nagpaputok, alam mo yun eh. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Sabi daw, bakit daw yung mga pulis nasa loob, parang kampi sa senador. Ba't di daw hulihin si Bato? Anong klaseng kaisipan yan? Kaya nandun yung mga pulis kasi mga senador ng Pilipinas yan. Hello! Pinoprotektahan nila, senador ng Pilipinas pa rin yan. Hindi lang si Bato. Kasi yan ang sinasabi ko sa kanila, sa sobrang galit nila sa mga DDS, nawawala na sila sa katwiran. Nawawala na sila sa kanilang pananalita na kung maayos ba to o ito ba tama ba to sasabihin namin? Hindi ho ba? Kaya maraming pulis dyan ngayon kasi nasa under custody ng Senado at bawal pasukin yan at may mga pulis na nakatalaga at ano man ang mangyari, hindi lang NBI papasukin yan, baka may mga tao nasa labas na nanggugulo kung ano man, pasukin niya. Di ba? Kasi di ba ayaw nila si Bato na diyan. Siyempre, for security purposes, hindi lang NBI ang ayaw nilang papasukin dyan. Marami rin, malay mo, biglang may militanteng grupo na biglang pumasok dyan na marami. O, for purpose na sa Senado yan. Di ba? Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant of Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot.
na nakasecure na po. O yan, pinagkakamala si Jinggoy na itago daw CCTV. Biruin mo, ikaw magla-live ka kung gagawa sila ng kapalpakan niya, kung scripted yan, hindi na sila magla-live yan. Kasi maraming butas pag nag-live. Tandaan mo, maraming madudulas. Kasi live yun, hindi pwede ma-edit yun eh. Kung ang majority pinagbibintangan yung isang scripted yan nangyari, hindi na mag-live lahat sila. Kaya sila nag-live kasi yun ang kaparaanan nila para humingi ng saklolo sa lahat. 'Di ba? Hindi pa kukontak ka pa, "Mama, nandito ako sa Senado." Sino kokontakin mo? Aba, ako si Pia Cayetano. "Mama, nandito po ako sa ano." Hindi, mag-live ka na lang para makita ng sambayan ng Pilipino kung ano nangyayari sa'yo. Pasukin ka man doon at least naka-live ka. Makikita kung sino yung tatatambang sa'yo. Mas lamang pag nag-live ka, 'di ba? Ano yun, nagsalita si Jinggoy na itago ang CCTV. Itago means itabi is secured. Bakit daw hindi sinabi sa itang secured? Alam mo kasi, sa ganung sitwasyon, pag mga sitang kanto, pwede mo sabi itago. O kaya pwede mo i-ano yan. Hindi, yung pinag-uusapan naman related sa pinutol naman yung video eh. Sabi yan ni Cayetano eh, patuloy mo yung video. Ang pinag-uusapan doon, talagang i-secured mo yung CCTV, means itago mo. O sige, palagay natin itago yung CCTV. Alin yun? Yung aparato? Halimbawa, ito yung CCTV, no? Ito. Ano to? Itatago ko? Kukunin ko? Itatago ko? Ano itatago? Kahit tinago mo yung CCTV, andun pa rin yung memory. Ba't sinabi ni Jingo yun? Kasi hindi naman kasi ibig sabihin na itago, wag nang palabasin kasi baka may makitang baho sila. Hindi. Kaya itago, isi-secured yung memory. Kasi baka matampered, baka madaya o ano ma, kung sino yung ebidensya na yun eh. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang pulis. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inalalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec John Vic, siya na mag-report sa'yo. So, dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Sa tingin ko hindi scripted yan nangyari. Nag-warning shot lang yung OSAA. Dahil niya, pinoproteksyonan yung Senado. Bakit niya pinoprotektahan yung si Bato? Hindi pinoprotektahan si Bato. Ang pinoprotektahan dyan yung Senado. Yung batas sa Senado na hindi pwedeng ipanghimasukan ng sino man ahensya na manguhuli. Yung po yun, magkaiba po yun. Bako sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in
the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI director. Biruin mo, senador ka, pinabubuksan bintana mo, kasi si Senator Marcoleta, "Psst, Marcoleta, buksan mo bintana mo." Patingin ako. Biruin mo, senador, gagano'n nila. Pambabastos na po yun. Di ho ba? I believe he's lying to the president. Hindi ko sinisisi ang MBA dito Sa atin lang, meron nagkakamali dito na nag-uutos. Na siguro, mataas di natin alam, na sana ayusin. Pakinggan natin ang kapangyarihan ng Senado. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo di ba? It's my personal belief. I believe he is giving him Nilalabag nila yung batas ngayon. Si Pinky, nilalabag yung batas ngayon. Samantala yung simpleng interparliamentary courtesy, hindi mo malabag-labag. false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Nako. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Biruin mo, nagkapunto ka, wala narinig. Kamusta kayo dyan? Wala lahat. Ano, busy lahat? Hindi kayo nag-ano? Maniwala kami sa'yo. Nangyari yon bago mag alas 9, 8:30, nangyayari na yung putukan na yan, nagkakagulo. Wala lamang kayo, unang putok ng 8:30, alas 10, wala pa lang kayong contact. Sabay-sabay kayo, perfect lahat ng minority. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo? Kung walang gumanyan, nakita natin. Bagkus, nag-post pa sa Facebook yung iba. Nagrarant pa. Galit na galit pa yung school bukol. Bakit anya pinabayaan ako? Binato-bato ako ng bote dyan. Di ba? Imbis na yung mga senador, kamusta kayo dyan? Kamusta ang institusyon ng Senado? Nabastos na. Kamusta? Hindi ginanon. Ngayon pala sa kanila nagsisink in yung nangyari. Di ba? Binato siya. Bakit naman si Kiko Barsaga? Sabi niya, hindi siya binabato. Kinamayan pa nga siya nun. Sadyang baka galit na sa'yo ang taong bayan sa pinagagawa mo. Nung sinabi lang po, 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, doon lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa Batasang Pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number 1, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number 2, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example
in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? O, di ba? Normal lang yan. Kahit yung mismong gwardiya ng convenience store, pag may magugulo, o dyan lang kayo, huwag kayo papasok dito. Pag may pumasok na, hindi na kagad niya babarilin eh, mag-warning shot. Yung ba nag-warning shot, eh, kakastiguhin mo, sususpindi mo ng 6 months? Ha? Yung ba may-ari ng convenience store, sasabihin mo, yung mga staff doon, sasabihin mo, kayo, may kasabot kayo, magkakasabot kayo, scripted ang ginawa nyo. Yun nangyari sa Senado ngayon na pinapaliwanag ni Senator Alan Cayetano eh. Di ba? Ako nga, hindi ako investigador, pero alam ko yung nangyari. Kasi nakasubaybay ako. Ano ba kayo? Di ba? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. O bakit do aalis? Ba't aalisin? Bakit tinatago nyo si Bato? Hindi tinatago. Nandiyan dyan kasi kung saan yung batas sa Senado, bawal mang aresto. Hindi nyo ba naintindihan yon? Bawal pasukin yan. Kasi unang-una, pag pinasok nyo yan, matitret yung ibang matatakot. Matitretin yung ibang mga na Senado. Ano ba, si Senator Marcoleta, may edad na. Siyempre, kaya kabakambay yung mga ibang staff doon na may pamilya yata ang senador. Kagaya na, ando doon yung tatay ni Villanueva, yung mga ibang tatay ng senador, natatakot. O, di ba? Kahit ako, natural staff eh. Ano yun? Natatakot ako kasi may mga aligid na, ano ba yan? MBI pa ba yan? Ano ba yan? Hindi mo alam kung MBI o ano na pumasok dyan eh. Di ba? Kaya, nag-warning shot na, umalis na kayo dito. Mas lalong gugulo. Hindi naintindihan ng iba yun. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off Tanungin mo yung mga mainstream media kung sino unang nagpaputok para malaman kung magsasabi ng katotohanan. from the Senate Pero tatanungin niyo dyan siyempre ang SMNI sa kanila 25 para magsabi ng katotohanan. investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng presidente. And I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo? I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives niyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028. Mas importante sa inyo ang Senate presidency. Kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. Grabe, pahiya dito mga minority. Pahiya, di ba? Ay, yung mga pinklawan dyan, utak ng pan 2028 na. Wala silang pakialam kasi kung may pakialam sila po,
dapat dyan pa lang, yung araw na yun, nagpadala sila ng staff nila, tumawag sa inyo, kamusta kayo dyan, ha? Buhay pa ba kayo? Di ba? Wala nang ganun eh. Eh, si Bongit nga eh. Huli na lang kung tumawag eh, kamusta kayo dyan, okay pa ba kayo? Biruin mo. Dapat sisimula pa lang, nagputukan pa lang, tumawag ka na, tama na yan, hinto nyo na yan. Di ba? Wala nang ganun eh. Pinatapos muna yung putukan. Malay ba natin? Kung sa putukan na yun may nag-trigger. May na-trigger na tao na nagalit. Nakipagsabayan na rin. Kasi may mga bagaman eh, naka-tolerance yun, ang tawag doon, yung hindi ka pwedeng, talagang huwag ka munang puputok. Kung marindi ka, na-trigger ka. Di ba? Yung tao nagkagulo, nagpanik na, nagkaroon stampede doon. Kasi putukan niya, hindi alam kung yung ba scripted ba o ano. Di ba? Hindi mo alam eh. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? Naku, one bull. Ay, ano, sinabi niya na, one bull. Sino ba magulo? Majority ba ngayon? Sino nagpapasok niya para magkagulo? Yun ang ugat eh. Yun ang ugat. Oh, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. Po. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and tell me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung naraman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ang DND, ma'am, tatawagin namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan. Ano po mararamdaman niyo? Tama, di ba? Alam mo sa ginawa nila yan, ha? Sa ginawa nila, asar na asar sila dito eh. Lagi si John B kasi, mag-uusap sila eh. Alam mo dahil sa ginawa nila, mas lalo yung tao mamahalin tong majority. Mas lalo lalakas ang nila. Di ba? Baka manalo pa tong mga to sa susunod na eleksyon sa ginawa nyo. Di ba? Yun lang yun. Sa nangyari. Hindi pa sa ginawa nyo. Wala akong sisisi. Sa nangyari. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po muna tayo. Nabigyan ko naman kayo ng isang komentaryo na punong-puno ng kaalaman at karunungan, no? Isang talakaya na siniksik ng masustansyang pag-uusap at isang makabuluhang content na naman ang ating hinatid sa inyo, no? Nalaman natin ang buong katotohanan dito kay Alan Senator Peter Cayetano. Maraming salamat. Ingat lagi kayo, Sir Alan, at mabuhay ka, John Vic. Mabuhay ka. Paalam po sa inyong lahat.